Kailan ka huling beses na nakaramdam na parang naligaw ka? Kahit hindi ka naman talaga nawawala. Yung feeling na yun. Oo, yung pakiramdam na, teka, parang mali yung mga social cues ko, yung lengguwahe ko parang hindi gumagana, at lahat ng akala mong alam mo biglang kinwestiyon. Oo, disoriented. Yun yung salita. Para sa usapan natin ngayon, susuriin natin yung idea ng mga cross-cultural immersion program. At base sa mga materyales na pinag-usapan natin, malinaw na hindi lang ito tungkol sa, alam mo na, travel. Hindi talaga. Ito ay tungkol sa malalim na pag-unawa na nabubuo kapag tunay tayong nananahan. As in, namumuhay sa isang komunidad na ibang-iba sa atin. So yun yung mission natin, alamin kung bakit kulang yung pabisita-bisita lang at ano yung alternatibo. Alam mo, yung pakiramdam na yan, yung pagiging disoriented, yan mismo yung simula ng tunay na pagkatuto. Ang problema kasi madalas, hindi naman sa kulang tayo sa activities Hindi nga. o sa pagnanais na tumulong. Ang problema ay kulang sa lalim. Masyado tayong mabilis tumalon mula sa pag-identify ng problema, diretso sa pag-propose ng solusyon. Hindi man lang natin hinahayaan yung sarili natin na ma-challenge. Oo, na mabago ng lugar. Eksakto. At dito na papasok yung konsepto ng paglubog o immersion. Okay, sige. I-unpack natin to. May isang concept doon sa mga source na sa tingin ko, dito dapat tayo magsimula. Yung pagkakaiba ng event versus process. Oo, napaka-importante niyan. Kasi maraming organisasyon, lalo na sa mga gawaing misyon, ang tingin sa cross-cultural exposure ay isang event. Isang one-week trip, isang feeding program, di ba? Isang beses na encounter. Check the box. Tapos na. Oo, nakakapagbigyan ng impormasyon sigurado. Pero gaano kadalas ba yan talagang nakakapagpabago ng pananaw? Bihira. Sobrang bihira. Kasi kapag event ang tingin natin, ang hinahanap natin ay yung agrang resulta. Yung pwedeng ilagay sa report. Ilan ang nabigyan ng pagkain? Ilang bahay ang napinturahan? Ganon. Yun. Pero ang tunay na pagbabago sa komunidad at lalo na sa sarili natin ay isang proseso. Mahaba, magulo, at hindi laging nasusukat. Kaya maraming umuuwi sinasabi ay hindi gumana o masyadong komplikado yung problema nila. Ang totoo, hindi yung exposure ang issue, kundi yung mindset. Tama. Kulang sa repetition, kulang sa structure, at higit sa lahat, kulang sa reflection. At may isang linya doon sa binigay mo na talagang tumago sa akin. Sabi doon, God did not send a memo. He came Himself. Grabe yun, no? Grabe. Ito mismo yung diwa ng incarnation. Yung pinaka-radical na ginawa ng Diyos ay hindi yung magpadala ng mensahe mula sa langit. Nagkatawang tao siya. Naging tao. Nakisalamuha, nakikain, umiyak, presence. Yung pagiging naroon, yun yung method niya. Hindi isang memo, kundi isang katawan na kailangan ng relasyon. At yan mismo yung sinasabi ng source tungkol sa hidden cost of distance. Pag may distansya, physical man yan, emosyonal o kultural, yung mga solusyon na naiisip natin madalas, Hindi akma. hindi akma sa realidad nila. Ang mga relasyon na nanatiling transactional imbes na maging transformational. Nagbibigay tayo ng tulong pero hindi tayo nakikipagbahagi sa buhay. Dito na pumapasok yung konsepto na tinawag nilang drive-by mission, di ba? Ang ganda ng term kasi ang visual niya, isang taong nasa loob ng kotse. Titingin sa labas tapos alis na. Oo, mabilis, nasusukat, pero walang lalim. May feeling of accomplishment. Pero kung iisipin mo, walang tunay na ugnayan na nabuo. Yung mga tao nagiging proyekto, nagiging statistics, hindi kasama sa paglalakbay. At ang delikado pa diyan, nagiging abstract yung compassion. Gusto nating tumulong pero ayaw nating manatili. Gusto natin ng impact pero iniiwasan natin yung intimacy. Yun. At yun yung malaking pagkakamali. Ang misyon nagiging isang bagay na ginagawa natin para sa kanila o mas malala sa kanila. Imbis na isang bagay na ginagawa ng Diyos kasama nating lahat. So, kung mali yung drive-by approach, ano yung tama? Dito na nagbabago yung buong usapan.
Ang mungkahi ng mga materyales ay tingnan ang immersion bilang isang spiritual discipline. Hindi lang technique. Oo, hindi lang strategy. Isang pagbabago sa buong mindset. Yung tanong, hindi na ano ang magagawa natin dito, Kundi, paman yung paggawa o doing. at hindi lang yan basta self-help advice, no? Malalim ang ugat niyan sa teolohiya, sa mismong paraan kung paano kumikilos ang Diyos. Paano yon? Ang Diyos, palaging gumagalaw patungo sa sangkatauhan, hindi palayo. Mula sa hardin ng Eden, sa tabernakulo, hanggang sa ultimate act, yung pagkakatawang tao ni Kristo. Laging witness, laging presence. Ito yung part na sobrang tumatak sa akin, yung hidden years ni Jesus. Bago pa man siya magsimula ng public ministry niya sa edad na 30, may 30 taon siyang namuhay lang sa Nazareth. 30 taon. Isipin mo yon. 30 taon, hinubog siya sa isang partikular na lugar, wika at kultura. Inalam niya muna yung amoy ng lupa, yung ugali ng mga tao, yung hirap ng buhay, bago siya nangaral. Kaya yung mga talingaga niya. Oo, tungkol sa habimit, sa lupa, sa mga tupa, hindi galing sa aklat. Galing yun sa malalim niyang karanasan. Hindi siya nag-parachute in na may dalang 5-point plan. Tamang-tama yung point na yan at may theological na pangalan yan. Kenosis. Galing yan sa Philippians 2, yung self-emptying. Self-emptying. Hindi kumapit si Kristo sa pagka-Diyos niya bagkos ay parang hinubad niya yon para maging tao. Ang immersion sa pinakamalalim na diwa nito ay isang uri ng kenosis. Ah, okay. Ito yung pagtalikod sa kontrol, sa status mo bilang expert, sa katiyakan ng sarili mong mundo. Ito yung pagpayag na maging vulnerable, malito, magkamali. So yung 30 years sa Nazareth, yun yung parang embodiment ng kenosis. Yung mahaba at tahimik na proseso ng pagiging andun lang. Sa tingin ko, oo. Yun yung mahabang proseso ng pag-aaral, pakikinig, at pagiging bahagi ng komunidad bago pa man siya naging leader nito. At sa prosesong yun, sa paglubog na yun, doon nangyayari yung tinatawag ng sources na conversion of vision. Conversion of vision. Parang biglang laminaw sa'yo yung mga cultural lenses mo, yung mga salamin na hindi mo man lang alam na suot mo pala. Yun. Doon mo nare-realize na, teka, yung akala kong biblical truth ay baka Western o individualistic interpretation lang pala. Oo. Naisip ko tuloy, yung pag-intindi ko sa Give Us This Day Our Daily Bread ay galing sa perspective ng isang taong laging may laman yung ref. Eksakto. Ibang-iba ang dating ng linyang yan sa isang taong ang kita ay pang-araw-araw lang at hindi sigurado kung may kakainin bukas. Ang immersion ang nagpapababa sa teolohiya mula sa pagiging abstract. Pabalik sa pagiging incarnational. Oo, incarnational. Nagkakatawang tao sa tunay na buhay. Nangiging totoo ulit. At kapag nagbago na yung vision mo, parang kasunod na rin na magbabago yung role mo. Dito napapasok yung panganib ng savior complex, di ba? Oo, yan yung default setting. Yung hindi sinasadyang pag-iisip na tayo yung bida, tayo yung may solusyon. Tayo yung tagapagligtas. Pero ang isa sa mga pinakamalakas na pagbabagong dulot ng tunay na immersion ay yung realization na ang misyon ay reciprocal. May bigayan at tanggapan. Ito yung konsepto na being evangelized by the poor. Wow. Madalas matutuklasan mo na ikaw pala ang mas natututo mula sa pananampalataya nila, sa katatagan, sa hospitality, at sa kabutihang loob ng komunidad na pinuntahan mo. So baliktad pala. Pupunta ka doon para magminister. Pero sa huli, ikaw pala yung naministeran. Ikaw ang pumunta para magbigay, pero ikaw pala ang mas maraming natanggap. At ito, paano na natin ngayon titingnan ang pagkakaiba-iba ng kultura? May magandang analohiya dyan sa source, yung Tore ng Babel laban sa Pentecostes. Ang Babel, tungkol yan sa sapilitang pagkakaisa, na walang pakikinig, isang wika, isang layunin, pero binuo sa takot at pride. Ang resulta, Pagkakawatak-watak. hindi sila nagkaintindihan. Samantalang ang Pentecostes, Ang Pentecostes, himala yan ng pag-unawa na hindi bumubura sa pangkakaiba. Hindi sila nagsalita ng iisang wika, di ba? hindi. Ang nangyari, narinig ng bawat isa ang mabuting balita sa sarili nilang wika.
Yung pagkakaiba-iba, hindi naging hadlang. Naging daluyan pa nga ng pag-unawa. So ang tunay na misyon pala, parang Pentecostes, hindi ito naglalayong gawing pareho-pareho ang lahat. Yung layunin ay hindi replacement, hindi mo binubura yung kultura nila para palitan ng sayo. Ang layunin ay translation. Translation, yung paghahanap ng paraan para maihayag yung katotohanan sa paraang maintindihan at magiging makabuluhan sa kanila. Ang pagpakaisa ay hindi nangangahulugan ng pagkakapare-pareho. Eksakto. At yung espiritu ang gumagawa ng himala ng pag-unawa. Hindi yung galing ng mga strategy natin. Okay, so gets na natin yung why, yung teolohiya, at yung mindset shift. Pero yung how, paano? Kung seryoso ka, mukhang may guide naman sa sources. May 4 na mahahalagang elemento. Una, preparation, paghahanda. Hindi pwedeng basta sugod lang. At hindi lang ito logistical, ha? Ito ay pag-aaral sa teolohiya ng misyon, sa kasaysayan ng lugar at lalo na sa cultural humility. Cultural humility? Yung pagtanggap na darating kang hindi nakakaalam. Kasi yung good intentions mo kung walang kaalaman at pagpapakumbaba, baka makasakit pa. Okay. Pangalawa, presence, pagiging naroroon. Ito yung pagbibigay halaga sa shared life. Yung pakikikain, pakikipagkwentuhan. Pakikipaglaro ng basketball. Higit pa yan sa pagtapos ng mga gawain sa checklist mo. Dito nangyayari yung mga totoong breakthrough. Oo, hindi sa formal na programa kundi sa mga ordinaryong sandali. Yung mga kwentuhan sa may tindahan, yung pag-share ng kape, doon nabubuo ang tiwala. Doon mo nakikita yung tunay na buhay, hindi yung performance para sa bisita. Pangatlo, partnership, pakikipagtutulungan. Pagturing sa mga lokal na leader bilang mga guro at kapantay, hindi lang host o beneficiary. Mahalaga yan. Silang experts. Silang nakakaalam ng konteksto. Ang goal ay empowerment, hindi dependency. Ang tanong dapat ay, paano kami makakatulong sa ginagawa nyo na, imbes na ito ang gagawin namin para sa inyo? At yung pang-4 na sabi mo nga kanina, baka ito ang pinakamahalaga, reflection, pagninilay. Kasi kung walang reflection, ano mangyayari? Experience lang siya. Isang emotional memory, pero hindi nagiging wisdom. Tama. Ang debriefing ang proseso kung saan yung mga nakakalito o hindi komportableng karanasan ay nagiging aral. Kung walang guided reflection, pwedeng mas tumibay pa yung mga maling stereotype mo. Ito yung sacred work na tinatawag nila. Dito nagaganap yung tunay na transformasyon. At binibigyan din yung kahalagahan ng paulit-ulit na paglubog, yung repeated exposure, di ba? Oo, napakahalaga niyan. Isang beses na biyahe, nakaka-inspire yan. Pero yung pagbabalik-balik ang tunay na humuhubog. Bakit? Anong pagkakaiba? Kasi sa unang pagbisita, parang kang turista, lahat bago, lahat exotic. Sa paglipas ng panahon, nawawala yung novelty. Lumalalim yung ugnayan. Ang unang pagbisita ay sumisira ng assumption. Ang pangalawa ay nagpapalalim ng relasyon. Ang pangatlo, sumusubok sa pasensya. Dahan-dahan ng pagbabago, pero malalim. So, para buuin ang lahat ng ito, ang aral ay simple pero malalim. Ang tunay na cross-cultural engagement ay hindi tungkol sa isang biyahe. Isa itong postura, Isang postura. isang postura ng pakikinig, ng pagpapakumbaga at ng kahandaang mabago muna bago ka pa man sumubok na magbago ng anuman sa labas. At ang maganda dito, hindi mo kailangan ng pasaporte para magsimula. Ang prinsipyo ng immersion, pwedeng-pwede mong gawin sa sarili mong bakuran. Ang prinsipyo ay hindi tukol sa layo ng distansya, kundi sa lalim ng pagkakaiba. Iugnay natin ito pabalik sa iyo na nakikinig. Yung paglubog, pwedeng mangyari yan sa mga komunidad ng migrante sa siyudad ninyo. Pwede yan sa mga kapitbahayan na ibang-iba ang kalagayan sa buhay. O kahit sa sino mang grupo na sa tingin mo ay iba. Ang prinsipyo ay pareho. Ang pagpasok sa kanilang mundo ng may paggalang, bukas na isipan at higit sa lahat bilang isang mag-aaral. Kaya iiwan namin sa iyo ang isang tanong na pag-iisipan, hango mismo sa ating mga materyales. Ano kaya ang magbabago sa iyong buhay, sa iyong pananaw o sa iyong pamumuno
Kung sa susunod na 12 buwan, maglalaan ka ng panahon hindi lang para mag-obserba, kundi para tunay na samahan sila sa isang proseso ng paglubog, pagninilay at pagbabalik. Isang tanong na dapat pag-isipan. At tandaan mo ito, ang mas malaking panib ay hindi ang magkamali sa proseso. Ang mas malaking panib ay ang manatiling hindi nagbabago sa isang mundong desperadong humihingi ng mas malalim na pag-unawa at koneksyon.